akala ko lang, dadalhin niya dyan sa PCO yung pagka-abogado niya kasi dalawang personalidad to. Ang dinala dyan sa PCO, yung pagiging vlogger. Ito si Claire. Siya na bang official spokesperson? Hindi ko alam kasi supposedly USEC siya pero siya yung nagiging spokes ngayon. Ang pulso ng netizen, nung nakita natin, kasi kumalat siya sa social media, nakita natin yung mga comment. Ang kino-comment doon kasi is, akala ko ba, wala kayong kinalaman doon. So bakit hindi na lang ninyo i-wish na makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Or at least, gumawa kayo ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Well, obvious naman na sila yung nagpadala doon. Pero dinideny nila yun So since dinideny nyo yun, bakit pinababayaan nyo si Pangulong Duterte na nandoon? Mr. Denial to mga to. Hindi lang dinideny nila yung pagpapakidnap kay PRRD, pati yung pagbalik. Dinideny nila. So sa talagang deny sila. Pero bigyan ko lang ng komentaryo itong kay Claire. Sinasabi niya dapat kasi nangangayayat na, so kailangan mag-exercise si PRRD. Diyan magaling si Claire. Pag tinanong siya ng reporter patungkol sa Duterte. Sa Duterte, talagang ano siya, bakbak siya, may sagot. Pero pag tinanong patungkol sa programa ni BBM, wala siyang magsagot. Lagi siya, mukha siyang tangang abogado. Ganun siya mukha. Pero pag patungkol kay Duterte, yung mukha siyang attack dog na vlogger. So dalawang katauhan nitong si Claire. Tangang abogado, tsaka attack dog na vlogger. Yan, totoo naman, vlogger to Ang akala ko lang, dadalhin niya dyan sa PCO yung pagka-abogado niya kasi dalawang personalidad to. Ang dinala dyan sa PCO, yung pagiging vlogger. Tsaka partner, itong vlogger na ito, hindi siya vlogger na normal, abogadong vlogger ito. Ang mga vlog nito is patungkol sa mga batas. Pagka may mga katanungan sa batas, in-explain niya according sa kanyang profesyon. Kung merong issue, ang insights niya insight ng isang abogado. Pero ayun nga, akala natin pagdating dito sa pedestal. Wala. Oo, gagamitin niya yung kapag kanyang pagiging abogado. Pero actually, hindi eto na lang. Tingnan mo yung mga vlogger nila. Di ba? Ito hindi sa dahil nandito tayo sa kabilang parlor. Pero pag tiningnan mo yung sa kabilang vlogger, talagang walang laman Wala. Sa kabilang parlor. Tingnan mo ang sagot ngayon nitong babaeng to. Hindi na nalalayo. Bulong po sa iyo, sino yung vlogger? Oy, nako. Di ba? Oo. Totoo nga yan. Hindi na nalalayo. Speaking of, itong mga vlogger sa kabila, puro chismis lang. Hindi, ganyan na nangyari dito, chismis vlogger. Parang lumalabas, yung mga nandirito, puro chismisa na lang din. Yung mga nasa side natin, Kaya tigil na yan, tigil na yung mga chismisa na yan. Mabalik tayo kay Claire. Sobrang budol at sobrang fake news. Meron siyang ipinapakita nung nakaraan na ito, kapal ng papel. Ito yung yung listahan ng mga drug-free na barangay. Meron na pong ganitong numero na drug-free na barangay. So tinanong siya nung napakagaling na si Eden ng sabihin na natin yung Net25. Kasi ano ba sabi nila? Na Net25 na lang daw at saka SMNI ang nagbabalita ng matino sa Pilipinas. Lahat daw puros parang mga zombie na. But anyways, tinanong siya tungkol sa barangay, ilang barangay po ba? Ayaw magbigay ka ng kahit ilang barangay lang na masasabi mong drug-free na. Wala siyang naibigay, partner. Pero nagre-report siya. Pero wala siyang maibigay na specific na barangay. Ngayon, itong Eden, sa kalikutan din itong babaeng to, kaya pinapatanggal din siguro talaga dyan, yung papel mismo na hawak ni Madam, tiningnan niya, kalahati, blanco. So anong ibig sabihin nun? Niloloko niyo yung mga tao na makapal itong papel na to, maraming sa report na yan, komprehensibo, yung pala kalahati. Kaya pagalitan mo yung nagbigay sa'yo ng papel, ang nipis. Manipis, pero punong-puno ito ng impormasyon, hindi ba? Yun, wala nang ang kapal-kapal, wala naman palang laman. So yan din ang ginagawa ng administrasyon ngayon, puro optics. Yan ang ginagawa ngayon ng
mga nasa gobyerno, kapag binanatan mo, puro optics.